nilabas. May 4 na klase kung paano kumikita ng pera ang mga tao. Meron tayong tinatawag na employment, self-employment, business, and investment. Ano ang employment? Usually, sila yung mga tao na nagtatrabaho, meron silang boss, at sumusahod sila kinsenas katapusan. Ang self-employed, ito yung mga nagnenegosyo, pero sila rin yung tao sa sarili nilang negosyo. For example, sari-sari store. Ang tawag sa kanila, self-employed. Para kasi sa atin, kapag kami sarili kang tindahan, meron kang sariling pwesto, negosyante ka na. But as per Robert Kiyosaki, ang self-employed, sila yung mga nagnenegosyo, but sila rin yung nagbabantay. At marami sa atin ang nandito. Business. Paano daw masasabi kung business ang ginagawa mo? Business ang ginagawa mo kung tumatakbo ang negosyo mo kahit wala ka. For example, McDonald's. Sino ba ang may-ari ng McDonald's? Nung pumasok ka sa McDonald's, yung may-ari ba ang nag-greet sa'yo? Yung may-ari ba ang nagkuha ng order mo? Siyempre hindi. Pero kumita ba siya? Yes. Ang ibang tao naman, kumikita sila sa sarili nilang investment or sa sarili nilang pera. So yun po ang tinatawag natin 4 na klase kung paano kumikita ng pera ang mga tao. At alam mo ba na 95% ng mga tao pinipili nila ang employment and self-employment. Only 5% lang ang nagnenegosyo at nag-i-invest. At alam niyo po ba sa panahon ngayon, 5% ng yaman ng buong mundo ang naghahati-hati po niyan ay 95% ng mga taong nabilong sa employment and self-employed quadrant. And the rest, 95% ng yaman ng buong mundo, ang naghahati-hati po niyan ay yung 5% population na ang ginagawa ay business and investment. Paano nga ba yumaman at maging asensado? Para sa akin, kailangan mo talaga mag-business at mag-invest. So ang tanong, saan kadalasan nilalagay ng tao ang kanilang pera? Kadalasan ang sagot sa bangko. Pero alam nyo ba na meron tayong tinatawag na inflation rate? Ang inflation rate ay ang pagbawas ng value ng pera ng tao. Magkano ba ang inflation rate last year? Marami sa atin hindi alam ito at nanonood na lang sa balita. But actually, ang inflation rate last year was 5.1%. Pag nilalagay mo ang pera mo sa bangko, tumutubo naman siya or meron tayong tinatawag na interest. But magkano ba ang interest sa bangko? Malamang marami sa atin hindi alam yon. So, bibigyan ko kayo ng example. Ang interest ng bangko, if you have 5 million in the bank at hindi mo siya ginalaw in 1 year, ang interest niya is only 1%. For example, may nakapagbenta ng bahay worth 5 million pero ayaw niyang gastusin, ayaw niya mag-invest, ayaw niyang ilagay kung saan at gusto lang niya ilagay sa bangko para maging safe. Tumubo ng 1% because of the bank interest at nabawasan ng 5.1% because of the inflation rate. So, ang 5 milyon mo sa bangko, ilang percent ang nalugi sa'yo? 4.1%. Walang masama sa savings. But para sa akin, don't let your savings be just savings kasi talo ka sa inflation rate. So, ang tanong mo sa akin, paano ako magnenegosyo? Hindi naman ito ang tinuro sa akin ng nanay ko. Sasagutin kita ngayon. Kaya ganun ang nangyari dahil nung unang panahon, isa lang ang may trabaho, buhay na. Usually, mga lalaki. Ang mga babae, nasa bahay lang, nag-aalaga ng mga anak. Pero sa panahon ngayon, 2 na nagtatrabaho sa pamilya, kulang pa rin. So, ibig sabihin, nag-iiba kung paano tayo kumita ng pera. Dahil ang ekonomiya natin, nag-i-evolve. Pansinin ninyo, ano ba ang tinuro sa atin ng mga magulang natin nung bata pa tayo? Diba, anak, mag-aral ka ng mabuti para pagka-graduate mo, makahanap ka ng magandang trabaho. At kung papansinin ninyo dito sa Pilipinas, sino ba yung usually mayayaman? Ano yung nationality nila? Hindi ba mga Chinese? Paano pag-isip ang mga Chinese? Ano yung tinuturo nila sa mga anak nila? Sinasabi nila sa mga anak nila, anak, ikaw bantay ating tindahan para paglaki mo, ikaw hawak ating negosyo. Tama? At madalas kong marinig sa mga successful na tao, there is no poor people but only poor mindset. So kaya ganun ang nangyari. So sa dalawang yon, ang isa para magtrabaho, ang isa para magnegosyo. So sino sa tingin mo most likely to succeed? Siyempre, yung tao na ang gusto ay magnegosyo. Kaya sinasabi ko to sa iyo ngayon because the economy is evolving and changing rapidly. Kaya dapat ang mindset din natin nag-e-evolve. So ang dapat natin gawin is magnegosyo at mag-invest.
Alam ko marami ka nang natutunan, pero mas marami kang matututunan sa susunod nating pag-uusapan. Punta naman tayo sa dalawang diskarte ng tao kung paano sila kumikita ng pera. Marami ang nagtatanong, bakit ganun? Bakit ganun pa rin yung life ko? Bakit kahit anong sipag ko, kahit anong trabaho ko, hindi pa rin ako nakakausad? Actually, wala namang mali. Nagkakaiba-iba lang tayo sa mindset at sa knowledge na meron tayo. Now, pag-usapan natin ngayon ang mga diskarte ng mayayaman, bakit sila lalong yumayaman? Meron tayong tinatawag na the law of singleness and the law of leverage. Law of singleness, example nito ang employment. Sila yung mga nagtatrabaho ng mag-isa lang sila at umaasa lang din sila sa sarili nilang kakayanan at abilidad. Ibig sabihin na mag-isa, required silang pumasok everyday para kumita, pero pag umabsent, may kita o wala? Wala. Ibig lang sabihin, sila yung mga taong no work, no pay. Wala pong masama sa pagiging empleyado kasi isa yun sa mga diskarte para kumita ng pera. Kasi pag hindi sila na-work, wala silang income. Another law of singleness is yung tinatawag natin self-employment. Same din, required din everyday pumasok, kaya lang kapag ka nagbakasyon, wala rin kita. Kasi sila lang din ang nagtatrabaho sa sarili nilang negosyo. May mali ba doon? Again, walang mali dahil yun ang diskarte nila para kumita ng pera. For example, ng self-employment, ito yung mga may-ari ng negosyo katulad ng sari-sari store, bigasan, mga abogado, technician. Since sila lang din ang nagbabantay sa sarili nilang negosyo, kapag nagbakasyon, may kita o wala? Wala. Now, pag-usapan natin ang diskarte ng mayayaman, bakit sila lalong yumayaman? Meron tayong tinatawag na law of leverage. Ibig sabihin, the ability to multiply your time and effort through other people. Pinaparami mo ang oras mo sa pamamagitan ng ibang tao. Ito yung tipong kahit hindi ka na nagtatrabaho, pero mag-pay ka pa rin. Pwede ba yun? Yes. Actually, marami ang gumagawa nito. Kaya lang, hindi ito itinuturo sa school. Kasi it's for you to find out. Mabuti na lang na panood mo ang video na to. Isa sa example na in-apply ang the law of leverage ay si Mr. Henry C. Successful ba siya? Yes! Si Henry C. siya po ang may-ari ng 49 SM malls sa Pilipinas at sa China, 62 department stores, 56 supermarkets, 200 grocery stores, Banco de Oro, real estate holdings at napakarami pang iba. Since maraming negosyo si Henry C., ano din yung dumami sa kanya? Of course, mga tao nagtatrabaho under sa kanya. Sabihin na natin si Henry C. ay mayroong 50,000 plus employees na nagtatrabaho 8 hours a day. Ibig sabihin, si Henry C. meron siyang 400,000 a day. Samantalang tayo, if you use law of singleness at nag-work tayo ng 8 hours a day, 6 days in a week, 48 weeks for a year, and work for 40 years. At kung ikaw po ay hindi uma-absent, hindi ka nalilate, in 40 years, ang total working hours mo po is 90,000 hours. If you are doing the law of singleness. Samantalang si Henry C., ang 90,000 hours mo na almost whole of your life na, isang oras niya lang because he used the law of leverage. Marami bang natutunan? Next is pag-usapan naman natin ang income. Kung si Henry C. ay kumikita ng 1 peso sa bawat oras, malaki o maliit? Maliit yan para sa'yo. Malamang hindi mo tatanggapin ang trabaho. If si Henry C. ay kumikita ng piso bawat oras at meron siyang 400,000 hours dahil sa dami na nag-work under sa kanya, pwede siyang kumita ng 3.2 million sa isang araw. In 3 days, pwede siyang kumita ng 9.6 million. Samantalang tayo, if gagawin natin ang law of singleness kasi ayaw natin magparami at gusto lang natin mag-isa, if ang bawat oras mo ay babayaran ng 100 per hour, malaki o maliit, pwede na din. At i-times natin yan sa 40 years. Alam mo ba na meron ka din 9.6 million? In 40 years na lang. At kung naitatabi mo ang lahat ng iyong kinikita, hindi mo ito nagagastos. Pero usually, kung ano yung sinasweldo natin, sakto lang talaga sa pang-araw-araw. Kaya it's really important na makatawid tayo mula sa law of singleness papunta sa law of leverage. Okay, ang next na pag-uusapan natin ngayon ay financial statement of the poor and financial statement of the rich. So pag-usapan muna natin ang financial statement of the poor. So meron tayong tinatawag na income, expense, so alam nyo naman to, assets and liabilities. So asset, ibig sabihin,
money-making machine. Liabilities, ito yung pinaglalagyan mo ng pera na hindi ka naman tumutubo ng pera. Paano ba itong financial statement of the poor? If ang focus mo ay magkaroon ka lang ng malaking kita at hindi ka naman nakakapag-create para magkaroon ka ng another source of income. If ganun daw po yung mindset mo, you're one step closer for being broke. Kasi if one day nag-stop ka na sa work at nagkasakit ka, ano mangyayari? May kikitain ka pa ba? Maraming tao, yung sinasweldo nila, nilalagay nila sa liabilities. Ibibili nila ng bagong bag, bagong sapatos, bagong cellphone. Yung bonus at 13-month pay, ibibili ng bagong appliances, magsha-shopping. Ang tanong, yung mga bagay ba na yon tumutubo ng pera? No, kaya trabaho tayo ng trabaho at ibibili ulit ng liabilities. Kaya hindi mo na mamalayan, 10 years, 20 years ka na palang nag-work, wala pa rin nangyayari. At marami na akong nakita na ganyan. At doon pa lang nila nare-realize na lahat pala ng pinaghirapan nila na pupunta lang sa liabilities at hindi sa pag-build ng mga assets. Paano naman ang financial statement of the rich? Ganun din, may income, may expense, asset, and liabilities. Ramihan ng tanong, paano kami magkakaroon ng asset? Halos lahat ng kinikita ko napupunta na sa gastos. Okay, gaya na ng napag-usapan natin kanina, instead na bumili ka ng mga bagay na hindi naman tumutubo ng pera, isave mo na lang ang pera mo. Kasi kahit ganun kalaki ang kinikita mo, pag mataas ang lifestyle mo, hindi ka pa rin makakaipon. Ang turo sa akin ng mentor ko at mostly ng mga mayayaman, ang ginagawa nila, hinahati nila sa 4 na parte ang perang kinikita nila. Meron tayong tinatawag na emergency fund, savings, investment, and expense. Kung ikaw ay kumikita ng 30,000 in 1 month, okay, ang 1/4 ilagay mo sa expense, ang 1/4 ilagay mo sa emergency fund, ang 1/4 ilagay mo sa savings, at ang 1/4 ilagay mo sa investment. Kapag nakaipon ka na, that's the time na bumili ka ng asset para makapag-generate ng another income. So, ilan na yung source of income mo? 2 na. At pag-igihan mo ng pag-igihan na kumita itong asset mo. Dahil kapag kumita itong asset mo na to, pwede ka ulit kumuha ng another asset. So, ilan na yung money-making machines mo? 3 na. And darating ang time, okay, pag dumami yung asset mo, darating yung time na mas malaki na yung kinikita mo kesa sa expenses mo. And karamihan ng mga nabibig ko, mostly mga OFW, saan nila nilalagay ang pera nila? Sa bahay. Pansinin niyo ang mga Chinese, ang laki ng negosyo, ang liit ng bahay. Kadalasan ang negosyo nasa baba, ang bahay nasa taas. Pero ang mga Pinoy, baliktad. Ang laki-laki ng bahay, walang negosyo. This is a wake-up call para sa ating lahat. Kaya sabi nga ni Robert Kiyosaki, if your house is your biggest investment, your life is in trouble. Actually, kaya naman talaga natin magnegosyo. Kaya lang ang mindset natin, hindi tayo pinalaki para magnegosyo. Okay, this is the time para magnegosyo ka. Ibig sabihin, you have to invest on money-generating leverage asset. Hindi lang siya basta asset, dapat leveraging. Ano yung leveraging? No work pero with pay na pwede mag-leverage ang negosyo mo. If sasabihin mo sa akin ngayon na meron kang pera at ano ang gagawin mo, ang tanong ko sa iyo ngayon, magkano ang kapital mo? Okay, kung meron kang 20,000, at saan mo ito pwede ilagay? Pwede ka magtayo ng maliit na tindahan. Kung ikaw naman, meron kang 50,000, saan mo ito pwede ilagay? Pwede ka mag-open ng mga food cart. Okay? Kung ikaw meron kang 100,000, pwede ka magtayo ng isang internet shop. Kung ikaw meron kang 300,000 to 500,000, pwede ka magtayo ng water refilling station. Kung ikaw meron kang 40 million pesos, pwede ka na magtayo ng Jollibee or McDonald's. At kung tatanungin kita sa lahat ng nabanggit kong negosyo, nasaan ang leverage business dito? And ibig sabihin ng leverage again, ito yung negosyo na kahit wala ka, still it's earning and money works for you. And sa 5 negosyo na nabanggit ko, ang pinaka-leverage lang dyan ay ang Jollibee at ang McDonald's. Magkano ang puhunan ni Jollibee or ni McDonald's? 40 million pesos. Ang tanong, may 40 million pesos ka ba? Kung wala, ang next question ko sa'yo, how much do you have? Anyway, tanungin mo ang taong nagpapanood sa'yo ng video na to dahil meron kaming napakagandang konsepto na pwede kang kumita at ma-leverage na maliit lang ang kapital mo. Again, this is Darlene De La Paz. Always put your heart in everything you do.